Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 571. Patayin si Huang Qianyu. Huang Qianyu, mamatay ka. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Ye Zuan habang umaarangkada siya. Si Huang Qianyu ay sumali sa Warlord Palace sa loob ng 5 taon, na nangangahulugan na siya ay bahagi ng nakaraang batch. Pagkatapos ng 2 taon ng pagsubok, sa wakas ay naging isang kalahating demonyo. Dahil dito, bumuti ang kanyang pangangatawan, at ginantimpalaan siya ng Void God Weapon at Void God Martial Arts. Gayunpaman, ang Void God Martial Arts ay masyadong komplikado para sa kanya. Isa lang ang na-master niya pagkatapos ng ilang taon, at 30% pa lang ang na-master niya. Magmula noong pinagkadalubhasaan niya ang hakbang na ito, hindi na niya ito ginamit sa sinuman. Sa pagkakataong ito, gagamitin niya ito. Solar Golden Flame Sword. Si Huang Qianyu ay umuungal sa kanyang puso. Ang katangian ng metal na True Energy ay nagsimulang lumakas ng walang kabuluhan, na naging isang malaking gininto ang espada sa kanyang Azurite Sword. Void God Martial Arts. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang pagkilos ni Huang Qianyu ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay. Pinino ni Huang Qianyu ang puso ng isang Sky Dragon upang maging isang kalahating demonyo. Sa makatuwid, maaaring umagos sa kanyang katawan ang dugo ng Sky Dragon. Kung ganoon, ang Dragon Slaying Sword of Desolation ay maaaring magkaroon ng epekto sa kanya. Gayunpaman, sa antas na ito, kakaunti ang mga tao na sasabak sa malapit na labanan. Kadalasan, ito ay isang tug of war. Sa makatuwid, ang Dragon Slaying Sword of Desolation ay hindi kapaki-pakinabang sa ngayon. Gayunpaman, kahit na ginamit ni Huang Qianyu ang Void God Martial Arts na ito, hindi niya magagawang talunin si Ye Zuan. Go! 8 Desolation Sword. Mabilis na nakontrol ni Ye Zuan ang 8 matutulis na talim upang patuloy na atakihin ang ilang metrong gintong espada. Nakakabingi ang tunog ng mga pagsabog. Boom! 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 Nagdilim ang mukha ni Huang Qianyu. Hindi niya inaasahan na may ganoong kakayahan si Ye Zuan. Ang Wind Formation of Desolation ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Mamatay ka, kuya! Dumilim ang mukha niya habang naglalaslas. Ang kapangyarihan ng kanyang metal attribute True Energy ay tumaas pagkatapos na palakasin ng gintong espada. Kahit ang bilis niya ay mas mabilis. Gayunpaman, nang nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pag-atake, biglang sumabog ang higanteng gininto ang espada. Ano? Natigilan si Huang Qianyu. Ang kanyang sukdulang kasanayan ay talagang na-disperse ng 8 matalas na talim na ito. Sobrang nakakatakot ba ang Earth Pulse of 2 Layers? Huang Qianyu, mamatay ka. Sinamantala ni Ye Zuan ang pagkakataong ito, mabilis na tumawid. Sa ilalim ng dobleng pag-atake, si Huang Qianyu ay agad na binugbog hanggang sa naglabas siya ng dagandong ng galit. Brat, mamamatay ka talaga. Siguradong mamamatay kang kawawa. Huang Qianyu ay umungal patungo sa langit. Ako, si Ye Zuan, ay mamamatay. Ngunit tiyak na hindi ako papatayin mo. Go! Malamig ang mga mata ni Ye Zuan habang inihahanda niyang ibigay ang huling dagok kay Huang Qianyu. Lubhang ayaw ni Huang Qianyu, hindi niya akalain na dito siya mamamatay, kaya mabilis niyang tinanggal ang Universe Ring, na gustong sirain ito. Kapag nasira ang isang Interspatial Ring, walang nakakaalam kung saan mapupunta ang mga gamit sa loob. 5 taon na siyang nasa Battle King Hall at naging miyembro ng Demon Clan. Ang kanyang mga nakatataas ay nagbigay sa kanya ng maraming magagandang bagay. Paano siya papayagan ni Ye Zuan na sirain ang Universe Ring? Swish! Isang hiwa ang mabilis na dumaan sa braso ni Huang Qianyu. Bang! 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 Sa susunod na sandali, lahat ng 8 talim ay tumusok sa katawan ni Huang Qianyu. Pinasabog pa ng 2 ang kalahati ng ulo niya. Huang Qianyu, patay na. Ding! Ang conversion ng Earth attribute ng host ay tumaas sa 70 puntos. 70 puntos ay 70%. Ngayon, 30% lang ang layo ni Ye Zuan sa Empty God Realm. Ngayon, ang 4 na kalahating demonyo ay patay na lahat, ngunit si Ye Zuan ay hindi idle. Mabilis siyang tumalikod at sumugod kay Zhou Huairan.
Mas gugustuhin pa ni Zhou Iron na mamatay kaysa maging isang kalahating demonyo. Gusto niyang bumili ng ilang oras para kay Ye Zuan, ngunit pinutol siya ni Huang Qianyu. Kuya Zhou, mabilis na sumugod si Ye Zuan at kumuha ng isang bote ng gamot sa pagpapagaling, naghahanda na i-connecta ang katawan ni Zhou Iron. Ye Zuan, bumalik at iulat ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Zhou Iron, na matagal nang hindi nakakapit, ay nagpakatatag at nagpatuloy sa panunood ng labanan. Ngayon, matapos makitang matagumpay na napatay ni Ye Zuan sina Huang Qianyu at Pang Bo, sa wakas ay sinabi niya ang kanyang mga huling salita. Kuya Zhou, nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan nang tingnan niya ang aura ni Zhou Iron. Wala na, buntong hininga, walang magawa si Ye Zuan. Ang mundo ay talagang hindi mahuhulaan. Noong una ay inakala niya na si Zhou Iron ay binago rin ni Huang Qianyu, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon ito. Bilang resulta, nang magtanong siya tungkol sa kalahating demonyo, biglang nagsalita si Zhou Iron. Sa oras na iyon, napagtanto ni Ye Zuan na si Zhou Iron ay hindi naging kalahating demonyo, ngunit isang tao na katulad niya. Eto na, may kinalaman sa kanya ang pagkamatay ni Zhou Iron. Gayunpaman, ang mga patay ay hindi na muling buhayin, kaya nakaramdam lang ng kaunting awa si Ye Zuan. Pagkatapos, personal niyang inilibing ang katawan ni Zhou Iron at iningatan ang bangkay ni Huang Qianyu at ng iba pang kalahating demonyo. Nawala na ang unang guro na iyon nang walang bakas. Hindi ko man lang siya mahabol. Ngayong mag-isa na ako, babalik pa ba ako o? Matapos ilibing si Zhou Iron, naisip ni Ye Zuan ang kanyang sarili. Naunawaan na niya ngayon na maraming kalahating demonyo sa Warlord Hall. Ang mga kalahating demonyong ito ay may alam ng ilang mga pamamaraan para itago ang kanilang aura, kaya kahit na ang mga matatanda ay hindi sila makita. Sa makatuwid, ang Warlord Hall ay parang yungib ng tigre sa kanya. Sa nakaraang pagtatasa, si Chen Liang ay namatay. Ngayong inilabas siya ni Huang Qianyu para magsagawa ng misyon, namatay na rin si Huang Qianyu. Pareho silang kalahating demonyo. Kung alam ito ng mga demonyong nagtatago sa Warlord Hall, tiyak na maghahinala sila. Kung siya ay bumalik, tiyak na siya ay lalakad sa isang bitag. Gayunpaman, nais niyang bumalik at tingnan. Siyempre, ayos lang hanggat hindi siya pumasok sa Warlord Hall. Magbabalat kayo siya at palihim na mag-iimbestiga. Sa aking kasalukuyang lakas, natatakot ako na maaari ko ng labanan ang mga nasa tuktok ng Spirit Stage. Kahit na ito ay isang demonyo sa tuktok ng Spirit Stage, dapat ay mayroon akong kakayahang protektahan ang aking sarili. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, lumipat si Ye Zuan. Bago umalis, sinisiyasat din niya ang paligid, ngunit wala siyang nakitang nakaligtas. Dahil iyon ang nangyari, ang bagay na ito ay hindi dapat ailek. Tungkol sa unang guro, siya ay isang kalahating demonyo mismo. Hindi niya ilalabas ang bagay na ito, tama ba? Pagkaalis ni Ye Zuan sa lungga ng bandido, sumugod siya patungo sa Warlord Hall. Gayunpaman, nang malapit na siyang makarating sa Warlord Hall, isang malaking grupo ng mga tao ang biglang sumugod sa kanya. Ano ang sitwasyon? Kahanga-hanga ang paningin ni Ye Zuan. Isa pa, maraming tao sa grupong ito, kaya mahirap para sa kanya na hindi sila mapansin. Daan-daang tao, mayroong kahit isang dosenang grupo, may gagawin ba silang misyon? Higit pa rito, mayroong isang pinuno sa itim na baluti. Nagulat si Ye Zuan. Ang pinuno ay nasa tuktok ng Spirit Stage. Ang kanyang conversion na katangian ay umabot na sa 100. Isang hakbang na lang siya mula sa pagpasok sa Nihility God Stage. Sa sandaling ito, biglang nakakita si Ye Zuan ng isang pamilyar na figure sa karamihan. Xie Xiao. Dati, lumabas din si Xie Xiao para gumawa ng misyon. Iyon ay para maalis ang mga Saint Beast, kaya dapat napakabilis. Pagkatapos niyang bumalik sa Warlord Hall, mabilis siyang lumabas para sa pangalawang misyon. Hulaan ni Ye Zuan sa kanyang puso. Sa sandaling ito, nilapitan na siya ng grupo. Kabanata 572. Sa buwatan, ang kapitan ko ay si Huang Qianyu. Pinuntahan namin ang mga bandido, ngunit napilitan kaming maghiwalay dahil masyadong makapangyarihan ang mga bandido. Hindi ko mahanap ang kapitan, kaya nauna akong bumalik, sagot ni Ye Zuan. Oh, Huang Qianyu, tumango ang kapitan na nakabaluti ng itim.
Ang stone puppet ay biglang lumipad sa harapan at nagsabi, "Captain, siya si Yezuan." "Ikaw si Yezuan." Kinaikit ng Black Armored Captain ang kanyang mga mata at tumango, "Kung ganoon nga, hindi mo na kailangan pang bumalik sa Warlord Palace. Sumunod ka sa akin." Sa palasyo ng Warlord, ang mga gwardya ng palasyo ay kailangang makinig sa mga utos ng mga kapitan na nakabaluti ng ginto. Tulad ng para sa mga kapitan na nakabaluti ng itim, natural na magagawa nilang utusan ang mga kapitan. Sa makatuwid, walang pagpipilian si Yezuan kundi sundin ang utos na ito. Medyo kakaiba, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nakisama sa grupo. "Yezuan, kumusta ang misyon sa pagkakataong ito?" Lumapit ang stone puppet at nakangiting nagtanong. "Hindi maganda, 2 peak spirit stage warriors ang lumitaw. Para protektahan ako, hinikayat sila ng kapitan at ng 2 magkapatid." Umiling si Yezuan, "Nako, huwag kang mag-alala. Lahat tayo ay mga elite sa Warlord Palace. Magiging maayos sila," sabi ng stone puppet. Tahimik na tumango si Yezuan at nagtanong, "Alam mo ba kung saan tayo pupunta sa pagkakataong ito?" "Hindi ako sigurado. Dapat isama tayo ng mga kapitan para magsagawa ng misyon. Kung hindi, bakit sila magpapakilos ng napakaraming tao?" Umiling ang stone puppet. "Nabalitaan ko na may isang mahalagang tao ang pumunta sa main palace para pag-usapan ang mga mahalagang bagay. Natakot ang mga matatanda na baka masaktan namin ang mahalagang tao na ito, kaya pinangunahan kami ng mga kapitan para isagawa ang misyon." May biglang nagsalita sa crowd. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sumigaw ang pinuno ng mga sundalong nakabaluti ng itim, "Manahimik ka." Sa pagkakataong ito, hindi nang ahas magsalita ang tao. Gayunpaman, ang mga salita ay lumabas na sa kanyang bibig, at narinig na ito ni Yezuan. "Mahalagang figure, ang mga kapitan na ito." Panipi, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Mukhang marami na silang pinakilos na mga gwardya ng palasyo sa pagkakataong ito. Hindi, kaysa sabihin na sila ay pinakilos, mas mabuting sabihin na sila ay nagtatago. Natatakot kaya ang mga eksperto sa Devil Clan na matuklasan sila ng mahalagang figurang ito, kaya pinaalis nila ang lahat para isagawa ang misyon. Biglang nahulaan ni Yezuan. Kung iyon ang kaso, maaaring mayroong ilang kalahating demonyo sa grupong ito. "By the way, Shi Xiao, alam mo ba kung saang team kabilang si Kuya Chen, na nanguna sa atin sa assessment?" Biglang nagtanong si Yezuan sa mahinang boses. "Alam ko, galing siya sa team ko. Pinalitan ko siya," tumango si Shi Xiao. "Ano?" Nang marinig ito, nagulat si Yezuan. Pinalitan ba ng stone puppet si Chen Liang at sumali sa kanyang koponan? Pagkatapos ng lahat, ang kapitan ni Chen Liang ay isa ring kalahating demonyo. Pagkatapos, ang stone puppet din ba ay naging kalahating halimaw? Dati, naglabas si Chen Liang ng 3 pusong kalahating demonyo. Marahil ay naghahanda siya na baguhin ako, si Merong Zhu at ang stone puppet. Mukhang nabago na ang stone puppet. Sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung bakit ang mga bagong gwardya ng palasyo ay kailangang dalhin ng mga lumang gwardya ng palasyo. Bagamat wala si Merong Zhu sa koponan, maaaring siya ay napagbagong loob. Kung hindi, siya ay namatay. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang lahat ay may katuturan. Dahil ang mahalagang figure mula sa pangunahing palasyo ay nakarating na sa sub-palace, ang mga dalubhasa sa Devil Clan sa sub-palace ay natakot na sila ay malantad. Sa makatuwid, pinalabas nila ang lahat ng kalahating demonyo upang isagawa ang misyon. Saglit na nag-obserba si Yezuan at nalaman na maliban sa kapitan, na nasa tuktok ng spirit stage, mayroong 10 iba pang mga kapitan. Makapangyarihan sila at malayo sa kung ano ang maaari niyang labanan ngayon. Higit sa lahat, hindi niya matukoy kung sino ang isang tao at kung sino ang isang kalahating demonyo. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magtago pansamantala. Nakihalubilo siya sa malaking grupong ito, at pagkatapos ay hinabol ng kapitan na nakabaluti ng itim sa kabuuang 4 na araw. Sa wakas, nakarating sila sa isang ordinaryong bundok. Nasaan ito? Pwede bang pugad ng Sacred Beast? Oo naman, bakit pa tayo dadalhin ni Kapitan dito? Pwede ring pahinga. Tutal 4 na araw na tayong lumilipad. Nagsimulang mag-usap ang isang grupo ng mga tao. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang kapitan na nakabaluti ng itim, tumahimik.
Walang nang ahas na magsalita ulit at tahimik na nakinig. Lahat, manatili sa bundok na ito. Kung wala ang aking utos, walang sino man ang papayag ang umalis. Ang mga sumuway ay papatayin sa lugar. Ang itim na nakabaluti na kapitan ay sumigaw. Nang marinig ito, nagbago ang mga ekspresyon ng mga taong hindi nakakaintindi. Ano ang naging dahilan ng pagiging malupit ng kapitan ng itim na nakabaluti? Pumatay on the spot. Maaaring hindi maintindihan ng iba, ngunit alam ni Yezuan na ang huling pangungusap ng kapitan na nakabaluti ng itim ay malamang na para sa iba pang kalahating demonyo. Kung may manggahas na umalis, ang mga kalahating demonyo ay agad na aatake at papatayin sila. Kayong 5 kapitan, sumunod kayo sa akin. Sumigaw ang kapitan na nakabaluti ng itim at itinuro ang ilang tao. Kaagad pagkatapos, sumunod sa kanya ang 5 kapitan na nakasuot ng gintong baluti. Hindi maganda, lumubog ang mukha ni Yezuan. Naunawaan niya ang gustong gawin ng kapitan na nakabaluti ng itim. Ang itim na nakabaluti na kapitan ay malamang na magbabalik loob. Tulad ng para sa iba pang 10 kapitan, malamang na mayroon ding ilang kalahating demonyo. Sa oras na iyon, sa ilalim ng panggigipit ng mga ekspertong ito, ang mga kapitan ng tao ay malamang na magpapasakop at maging isa sa kanila. Kung ang lahat ng mga kapitan ng tao ay magiging kalahating demonyo, pagkatapos ay si Yezuan at ang iba pa. What a big appetite! He's going to convert all of them in one go. Is he going to go all out? Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Sinulyapan niya ang stone puppet at nakitang napakalma ng ekspresyon ng stone puppet, na para bang alam na niya ang gagawin ng Black Armored Captain. Tila sumuko na ang stone puppet at naging kalahating demonyo. Damn it, I don't know how to distinguish between humans and half-demons. Kung magpapatuloy ako sa pag-upo dito, natatakot ako na magiging delikado ito. Lumubog ang mukha ni Yezuan, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Kahit na ang 10 kapitan ay pawang mga tao at tanging ang itim na nakabaluti na kapitan lamang ang kalahating demonyo, kaya pa rin silang ilabas ng kapitan ng mag-isa. Kung may tumanggi, agad niyang papatayin ang mga ito ng walang bakas. Bukod dito, ang mga kalahating demonyo ay tila nakakadama ng kanilang sariling uri. Ang mga kapitan ng tao ay hindi pipili ng pangatlong opsyon. Mukhang kailangan na nating umalis. May plano na si Yezuan, ngunit naramdaman niyang hindi pa ito ang tamang oras. Dapat niyang hintayin na bumalik muna ang Black Armored Captain. Sa oras na ito, umalis na ang nakabaluti na kapitan kasama ang 5 kapitan. Ang daang o higit pang mga gwardya ng palasyo ng Warlord Hall ay nanatili rito, naghihintay sa kanila. Wala pang kalahating oras, bumalik ang Black Armored Captain. Gayunpaman, nawawala ang isa sa mga kapitan. 4 lang ang nakabalik. Bakit nawawala ang isa sa mga kapitan? Napansin ito ng lahat, ngunit ang mga gwardya lamang ng palasyo ng tao ang may pagdududa sa kanilang mga puso. Sa panig ng tao, si Yezuan lang ang nakaintindi na ang nawawalang kapitan ay malamang na pinatay sa lugar dahil ayaw niyang sumuko. Si Kapitan Bao Jianfeng ay itinalaga ko sa isang lihim na misyon. Susunod, pipili ako sa inyo. Kabanata 573. Lahat ay napagbagong loob. Sa 6 na taong lumabas, 5 ang bumalik. Ngayon, 6 na tao pa rin ang lumabas. Ilan sa kanila ang babalik? Gayunpaman, sigurado si Yezuan na ang 4 na bumalik na kapitan ay pawang mga half-fiend. Ang sitwasyon ay eksakto tulad ng naisip niya. Pagkatapos, kailangan niyang umalis. Pagkaalis ng nakabaluti na kapitan kasama ang 5 pang kapitan, biglang bumagsak si Yezuan sa lupa at sinabing, kailangan kong pakalmihan ang sarili ko. Nagkatinginan ang 4 na kapitan at sinabi ng isa sa kanila, inutusan kami ng kapitan na huwag umalis sa bundok na ito. Sasama ako sa inyo, kung ganoon ay guguluhin kita. Ngumiti si Yezuan at tumalikod. Yezuan, kailangan ko ring pakalmihan ang sarili ko. Sasamahan kita. Biglang tumayo si Xie Xiao at sumunod. Pumasok silang 3 sa gubat. Bilasan mo. Kapag bumalik ang kapitan at natagpuan kang nawawala, magdurusa ka. Saway ng kapitan. Sa pagkakataong ito, ilang tao lang ang tinanggap ng Battle King Hall. Sa kanila, tanging sina Yezuan at Sun Xingyu lamang ang nakauunawa ng malalim na misteryo, kaya natural niyang nakilala ang mga ito. Kung mawawala siya ni Yezuan, malamang na siya ay papatayin ng kapitan.
Nanguna si Yezuan at pumasok sa kagubatan. Kaagad, kinuha niya ang Azurite Sword at Bawang Sword. Yezuan, ikaw? Natigilan si She Xiao at gulat na tanong. Dalawang ethereal divine weapons. Brat, anong ginagawa mo? Nakasimangot ang kapitan na nag-convert ng 70% ng kanyang mga katangian. Hindi ako mag-aaksaya ng oras at dumiretso sa punto. Pinipino ninyong lahat ang kalahating puso, tama. Nag-isip sandali si Yezuan at sinabi. Ano? Inakala ni She Xiao at ng kapitan na mali ang kanilang narinig. Paano nalaman ni Yezuan ang tungkol sa half-fiend na puso? Yezuan, maaaring si Chen Liang ang napatay mo. Binuksan ng stone puppet ang mga mata nito. Nasa kamay na niya ang Azurite Sword na nakuha niya. Tama, gusto niya akong i-convert at gawing kalahating halimaw para pagsilbihan ang lahi ng halimaw. Gayunpaman, tumanggi ako, kaya pinatay ko siya. Tumango si Yezuan at tumingin sa kanilang dalawa. Since you know, then you should make a decision. I have a spirit stage pick half-fiend's heart here. Ang kapitan ay hindi isang tanga. Hindi niya kinuha ang puso ng half-fiend, kundi isang sandata. Hindi, ayaw ni Yezuan na maging isang kalahating demonyo. Umiling si Yezuan. Yezuan, hindi mo ba gustong maging mas makapangyarihan? Narinig ko na may isang eksperto na pumunta na para patayin ang Void God Beast. Sa oras na iyon, maaari mong pinuhin ang isang mas mahusay na kalahating demonyong puso at maging mas malakas pa. Salamat kay Yezuan, nakakuha si She Xiao ng virtual god weapon. Sa makatuwid, lubos siyang nagpapasalamat at handa siyang subukang hikayatin si Yezuan. Ako, si Yezuan, ay magiging mas malakas, ngunit hindi ako mababawasan sa ganoong paraan. Kung ako ay magiging isang kalahating demonyo, paano ko haharapin ang aking pamilya at mga kaibigan sa hinaharap? Mahigpit na hinawakan ni Yezuan ang Azurite Sword at tinitigan si She Xiao at ang kapitan. Kung may mga pagbabago man, agad siyang gagawa ng aksyon. Since that's the case, then let's talk nonsense. Let's arrest him and give him over to the captain. Malamig na ngumuso ang kapitan. Gayunpaman, katatapos lang niyang magsalita, may biglang umalangaw na boses. Swish! Isang malamig na liwanag ang kumislap at ang kanyang ulo ay itinapon sa hangin. Yezuan, ikaw, nagulat ang stone puppet. Sa sandaling alisin ni Yezuan ang universe ring ng Golden Armored Captain, gumawa din siya ng hakbang. Pagkatapos ng lahat, isa na siyang kalahating demonyo, at si Yezuan ay isang tao. Ang mga tao at ang lahi ng halimaw ay mga mortal na kaaway. She Xiao, kung hindi ka naging kalahating demonyo, kinuha na sana kita at pinatay ang daan palabas. Sa kasamaang palad, ikaw mismo ay naging kalahating demonyo. Sumilay sa mga mata ni Yezuan ang nakamamatay na hangarin habang ang ulo ni She Xiao ay itinapon sa hangin. Parehong si She Xiao at ang kapitan ay maaaring magdemonyo, ngunit si Yezuan ay nasa lupa na ngayon at napakalapit sa kanila. Sa ganoong kalayuan, kung hindi sila mapatay ni Yezuan kaagad, maaari rin niyang patayin ang kanyang sarili. Ding! Ang Earth Attribute Conversion ng host ay tumaas sa 71 points. Ang kapitan na nakabaluti ng ginto ay medyo mayaman, at ang stone puppet ay mayroon ding Void Divine Weapon, na nagpapahintulot kay Yezuan na makalusot ng isang beses. Ang mga gwardya ng palasyo at ang tatlong kapitan ay hindi alam ang tungkol sa kanilang pagkamatay, kaya maaaring umalis kaagad si Yezuan. Gayunpaman, ayaw niyang gawin iyon. Dahil kasamahan sila, ililigtas ko sila kung kaya ko. Kung hindi, ang malas mo lang ang masisisi mo. Inalis ni Yezuan ang Azurite Sword at ang Bawang Sword. Ginamit niya ang Bawang Sword kung sakali. Sa sandaling ito, inayos niya ang kanyang estado ng pag-iisip at lumabas. Oy, bakit siya bumalik mag-isa? May nakapansin kay Yezuan. Si Yezuan ay sikat na ngayon, higit pa kay Sun Xingyo. Sabay-sabay na napalingon ang tatlong kapitan at pinag-isipan siya. Nako, biglang lumitaw ang isang misteryosong eksperto at pinatay si She Xiao. Hinahabol na ngayon ng mga kapitan ang mahiwagang ekspertong iyon. Sigaw ni Yezuan habang tumatakbo papunta sa tatlong kapitan. Misteryosong eksperto, natigilan ang lahat. Gayunpaman, sa susunod na sandali, inihayag ni Yezuan ang kanyang hangarin na pumatay. I'm sorry, nagsasalita lang ako ng kalokohan.
Nang mag-react ang tatlong kapitan, nasa harapan na nila si Yezuan. Mamatay. His. Tatlong malulutong na tunog ang narinig habang halos sabay-sabay na lumipad ang tatlong ulo. Agad na pinatay ni Yezuan ang tatlong kapitan at kinuha ang kanilang universe rings. Ang eksenang ito ay nahulog sa mata ng lahat. Bago sila makapag-react, narinig nilang sumigaw si Yezuan, lahat, makinig. Ang taong katabi mo ay malamang na kalahating hayop. Siya ang mortal na kaaway ng mga tao. Mag-ingat. Ang tatlong kapitan na ito at ang kapitan ay pawang mula sa beast race. Panipi. Ano? Natigilan ang lahat. Nagsimulang magtinginan ang mga tao, habang ang mga kalahating hayop ay nakikipag-usap sa kanilang mga mata. Fair na. Sa huli, nagkasundo ang lahat at nagkalat. Nais ng mga tao na tumakas, ngunit ang mga kalahating hayop ay nais ding tumakas. Pagkatapos ng lahat, napatay ni Yezuan ang tatlong kapitan sa isang welga. Tanging ang senior captain lamang ang makakalaban ng ganoong lakas. Ang kapitan na iyon ay nasa tuktok ng spirit stage. Mayroon siyang attribute conversion na 100 puntos. Mas malakas siya kaysa sa isang taong may attribute conversion na 99 na puntos. Kung mag-transform siya, wala akong tiwala na manalo. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso at mabilis na umatras. Ang kapitan ay isang dalubhasa sa parehong antas ng pinuno ng mga bandido. Bagamat muling nasira si Yezuan, wala siyang kumpiyansa na patayin siya, kaya maaari lamang niyang paalalahanan ang mga tao sa paligid niya. Nabuhay man siya o namatay, tanging ang kanyang magandang kapalaran lang ang kaya niyang ipagdasal. Sa katotohanan, mayroon lamang isang dosina o higit pang kalahating hayop sa daan-daang Warlord Palace Guards. Kung hindi, bakit kailangang mag-transform ng patago ang Black Armored Captain? Nang makita ng mga half-beast na umalis na si Yezuan, nagtipon sila at pinatay ang mga nakapaligid na Warlord Palace Guards. Kabanata 574. Lumilitaw ang mga demonyong hayop. Mga tao, magtipon at lumaban sa kalaban. May sumigaw. Kahit na ang mga tao ay may kalamangan sa mga numero, sila ay masyadong nakakalat. Bukod dito, ang mga kalahating demonyo ay maaaring magdemonyo at madagdagan ang kanilang lakas upang labanan ang isang grupo ng 30. Kung ang mga tao ay hindi magtipon, higit sa kalahati sa kanila ay papatayin. Ang bagay na ito ay hindi dapat malik. Isang tao, pumunta at ipaalam sa commander. Sigaw ng isang kalahating demonyo. Ngunit sa sumunod na sandali, nagbago ang kanilang mga ekspresyon dahil nakita nila na talagang pinatay ni Yezuan ang kanyang daan pabalik sa kanila. Kayong lahat pumunta sa impyerno. Si Yezuan, na nagmamadaling bumalik, ay nagsimula ng massacre. Wala pang 5 segundo, lahat ng kalahating demonyo ay napatay at ang kanilang mga interspatial ring ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Ang natitirang 12 ng mga tao ay tumigil at agad na nagtipon. Yezuan, ano ang gagawin natin ngayon? Sigaw ng isang gwardya ng palasyo. Umiling si Yezuan, hindi rin ako sigurado. Hindi na tayo makakabalik sa Warlord Hall. You better organize yourselves and find a place to hide. At the same time, announce this matter to the world. Ano naman sayo? Let's go. Nagkakagulo dito. Dapat nandito na agad si Commander. Ingat, hindi sinagot ni Yezuan ang tanong at umalis kaagad. Nagkatinginan ang grupo ng mga gwardya ng palasyo ng tao at nagmamadaling lumipad patungo sa pinakamalapit na lungsod. Sa 12 ng mga gwardya ng palasyo na nagsama-sama, kahit ang 30 kapitan ay maaaring hindi sila matalo. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal pagkaalis nila, bumalik ang Black Armored Commander kasama ang 5 pinuno ng squad. Nang makita niyang walang tao sa bundok ay agad niyang naintindihan. Commander, ano ang gagawin natin ngayon? Sigaw ng isang squad leader. Isang bangkos ng basura, kalimutan mo na, hindi natin kailangan ng 100. Fair na, malamig na sigaw ng kapitan na nakasuot ng itim, saka tumalikod at umalis. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay may isang figurang sumusunod sa kanila sa mga ulap. Dahil hindi mo sila hinabol, mukhang handa kang ma-expose. Fine, let me see kung saan ka pupunta. Ang stalker na ito ay natural na si Yezuan. Pakiramdam niya ay may gagawing malaking bagay ang mga demonyong hayop sa pagkakataong ito, kaya gusto niyang sundan ang nakabaluti na commander.
Umalis ang Black Armored Commander kasama ang 5 pinuno ng squad. Gayunpaman, hindi nila napansin na may sumusunod sa kanila. Pagkaraan ng 3 araw, sinundan ni Yezuan ang Black Armored Commander sa isang bulubundukin. Pinagmasdan niya habang pinamumunuan ng Black Armored Commander ang 5 pinuno ng squad papunta sa bulubundukin. Sa pagkakataong ito, hindi sumunod si Yezuan dahil nakita niyang maraming kapitan ang nakasuot ng itim na baluti. Mayroong higit sa 100 sa kanila. Ang Warlord Halls Hall ay nagre-recruit ng mga tao mula sa 12 rehiyon kada 5 taon. Sa taong ito, mayroong 100 sa kanila. Nangangahulugan ito na mayroon lamang 1,000 sa kanila. Gayunpaman, medyo kakaunti ang mga lungsod sa teritoryo ng Battle King Hall, at ang lugar na kanilang inookupahan ay mas malaki kaysa sa kabuoang lawak ng 12 rehiyon. Kaya, natural silang mangangalap ng mga tao mula sa mga teritoryong nasasakupan nila. Gayunpaman, hindi ba ang daan-daang Black Armored Commander, hindi ba? Nakakatakot. Nakalusot na ba ang Yao Clan sa ganitong lawak? Nanatili ba talaga ako sa yungib ng tigre ng napakaraming araw? Yang ni Yezuan. Dati, hindi siya masyadong malakas, at kahit sino sa mga kapitan na nakabaluti ng itim ay madaling mag-alaga sa kanya. Tuldok. Ngunit sa pagkakataong ito, may Diyos na year. Bigla, nakakita si Yezuan ng kakaibang figure sa grupo ng Black Armored Commander. Si Sun Xingyo, ang nakaunawa sa Midas Touch. Tila si Sun Xingyo ay tumalikod sa Yao at nakakuha ng kapangyarihan. Sa oras na ito, isa pang grupo ng mga itim na figure ang lumipad. Napapikit si Yezuan at halos mamatay na sa takot. Ang mga taong ito ay pawang mga gwardya ng palasyo na nakasuot ng pilak o gintong baluti. Mayroong higit sa 10,000 sa kanila. Imposible. Paanong ang daming expert? Si Yezuan ay hindi nang ahas na paniwalaan ito. Kahit na nagre-recruit sila, imposibleng makatipan ng napakaraming gwardya ng palasyo. Gayunpaman, naunawaan niya sa susunod na sandali. Ang mga taong ito ay hindi lahat ay mga gwardya ng palasyo ng Warlord Halls Hall. Gayunpaman, sigurado siya na ang mga taong ito ay hindi tao. Mga kalahating demonyo sila. Ang daming nagkukumpulan. Are they planning to attack the hall? Ang kaisipang ito ay biglang lumitaw sa isip ni Yezuan. Kung hindi, bakit sila magtitipon ng napakaraming tao? Nakatingin siya mula sa langit. Dahil gabi na, walang nakakakita sa kanya. Ang grupo ng mga gwardya ng palasyo at mga pinuno ng squad ay nagtipon kasama ang nakabaluti na commander at tahimik na naghintay. Hindi nagtagal, lumitaw ang 3 figure. Nagulat si Yezuan nang makitang nakita niya ang isa sa kanila noon. Si Elder Bai Mei yun mula sa Martial Arts Hall ng Warlord Hall. What the F***? Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Matagal na niyang nakachat si Elder Bai Mei. Hindi niya inaasahan na si Elder Bai Mei ay isang kalahating demonyo. Hindi, si Elder Bai Mei ay isang eksperto sa Empty God Realm. Maaaring siya ay mula sa Yao Clan at hindi isang half-demon. Tulad ng para sa 2 matandang lalaki na lumitaw kasama niya, sila ay dapat na mga elder din ng Warlord Hall. Lahat, sa sandaling ito, biglang sumigaw si Elder Bai Mei. Natahimik ang lahat. Lahat, bahagi na kayo ng demon race. Susunod, may gagawin tayong malaki. Kung magtatagumpay tayo, bawat isa sa inyo ay makakakuha ng Void Divine Weapon. Bago matapos ni Elder Bai Mei ang kanyang pangungusap, nagkagulo ang mga tao. Bawat isa sa kanila ay makakakuha ng Ethereal Divine Weapon. Mayroong higit sa 10,000 tao dito. Ang malaking bagay ay ang pag-atake mo sa Warlord Hall. Kung maaari mong ibagsak ito, makakakuha ka ng hindi mabilang na cultivation resources. Pagdating ng panahon, ibibigay ko ang lahat sa iyo. Nagpatuloy si Elder Bai Mei. Sa pagkakataong ito, nagkakagulo ang mga tao. Ibigay ang lahat sa kanya. Ilan kaya iyon? Ang bawat isa ay nagkalkula sa kanilang mga puso. Ang kayamanan ng isang Empty God Realm expert ay katumbas ng 10,000 sa kanila. Kung ninakawan ang sangay ng Warlord Hall, ilang Empty God ang lalabas. Bagamat kailangan ng isang tao na maunawaan ang isang ultimacy upang makapasok mula sa tuktok ng Spirit Realm hanggang sa Empty God Realm, tiyak na mayroong isang bagay na maaaring magpapataas ng pangunawa ng isang tao sa loob ng mga kayamanan.
Gayunpaman, magagawa ba nilang ibagsak ang Warlord Hall sa iilan lamang sa kanila? Nagpatuloy si Elder Bai Mei, ang pag-atake sa Warlord Hall ay hindi isasagawan ng 10,000 sa inyo. Ang kailangan mong gawin ay sirain, patayin, at akitin ang kanilang atensyon. Ngayong walang laman ang branch hall, wala pang 300 tao ang natitira. Kung patuloy kang maninira, maaakit mo ang Empty God Realm Elders. Pagdating ng panahon, sasalakayin natin ang Warlord Hall. Panipi, iyon ang plano. Nang marinig ng lahat ang plano, nagliwanag ang kanilang mga mata. Ang bulwagan ng sangay ng Warlord Hall ay namamahala sa 12 distrito. Kung sisirain ang mga distritong ito, wala bang gagawin ang branch hall? Kabanata 575. Massacre. Marami sa mga kalahating demonyo ay mga gwardya ng palasyo ng Warlord Hall. Ngayong sumali na sila sa Goblin Race, nabalisa sila nang marinig nilang sasalakayin nila ang mga branch hall. Elder, magtagumpay kaya ang planong ito? Tanong ng isang leader sa Black Armor. I'm 80% sure. Kapag tapos na ito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng resources nang hindi kumukuha ng kahit isang sentimo. Sigaw ni Elder Bai Mei. Elder, para saan ba itong ginagawa mo? May ibang nagtanong. Makatuwirang hilingin sa kanila na salakayin ang Warlord Hall kung ito ay awayan lamang ng dalawang lahi. Gayunpaman, ang mga tao ay mas makatotohanan ngayon. Kung walang mga benepisyo, gugugol ba ang Goblin Race ng napakatagal na oras sa paglusot sa mga branch hall para lang sirain ang mga ito? Kung bumagsak ang isang bulwagan ng sangay, ang pangunahing bulwagan ay maaari pa ring magpadala ng mga eksperto pababa at muling itayo ito ng mabilis. Imposibleng gumawa sila ng labis na pagsisikap para lang sirain sila. Gayunpaman, mayroon kaming iba pang mga plano. Hindi mo kailangang malaman kung ano ang mga ito. Anyway, ako ay isang tao ng aking salita. Kapag ito ay tapos na, ang martial techniques, ethereal divine weapons, at cultivation resources ay magiging lahat sa iyo. Same time na sabi ni Elder Bai Mei. Ngayon, lahat ay curious. Ano ang pagkatapos ng Goblin Race? Gayunpaman, walang pag-aalinlangan na ito ay mas mahalaga kaysa sa cultivation resources, ethereal divine weapons, at martial techniques na pinagsama. Ano ito? Hindi mo ari ni Yezuan. Sige, kayong lahat, kumalat sa 12 distrito. Makalipas ang isang buwan, sasalakayin natin ang mga branch hall. At saka, mananatili ang mga pinuno. Ikan-away ni Elder Bai Mei ang kanyang kamay at ang 10,000 tao ay nagkalat sa maayos na paraan. Pagkatapos, lumipad sila sa iba't ibang distrito. Makalipas ang isang buwan, sasalakayin nila ang Warlord Hall. Sa wakas ay alam na ni Yezuan ang plano at oras. Ngayon, may gagawin siya. Patayin muna natin ang mga kalahating demonyong ito at iulat muli sa Warlord Hall. Ito ang plano na naisip ni Yezuan. Kung babalik muna siya sa Warlord Hall, hindi ba makakatakas ang mga kalahating demonyong iyon? Ang 10,000 kalahating demonyo ay agad na nahati sa 3 malalaking grupo. Si Yezuan ay random na pumili ng isang grupo na susundan. Mayroon pa ring mga Virtual God Realm Masters mula sa 3 pangunahing tribo ng demonyo dito. Sa makatuwid, kinailangan ni Yezuan na maghintay hanggang sa malayo siya sa kanila bago siya makakilos. Bagamat ang grupong ito ng half-fae ay pawang nakasuot ng uniforme ng mga gwardya ng palasyo, ika-10 lamang sa kanila ang talagang mga gwardya ng palasyo. Ang natitirang 70% ay half-fae na lihim na inalagaan ng fae. Ang dahilan kung bakit sila nagsuot ng uniforme ng Palace Guard ay para saruan ang pangalan ng Warlord Palace. Bukod dito, maginhawa para sa kanila ang palay-pat-lipat habang suot ang uniforme na ito. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na sila ay nasa isang misyon. Ang mahigit 10,000 tao ay unang hinati sa 3 grupo, bawat isa ay may higit sa 4,000 tao. Sumunod si Yezuan sa likod ng isang grupo ng mga kalahating demonyo. Sa oras na ito, ang 4,000 tao sa harap nila ay naghahanda na muli upang maghiwa-hiwalay. Damn it, how long has it been? Hindi ba pwedeng isang araw na lang tayo? Pakiramdam ni Yezuan ay sobrang walang magawa. Medyo malapit pa ang lugar na ito sa bulubundukin kanina. Kung gagawa sila ng hakbang, paano kung maakit nila ang atensyon ng isang Virtual God Realm expert?
Kaya, walang pagpipilian si Yezuan kundi magtiis. Ang 4,000 tao ay muling hinati sa 3 grupo, bawat isa ay may higit sa 1,000 tao. Si Yezuan ay random na pumili ng isang grupo na susundan. Nang muli silang maghiwa-hiwalay, sa wakas ay hindi na kinaya ni Yezuan. It's about time. Hindi ako naniniwala na may isang virtual God Realm Master na manggagaling sa napakalayo. Kinuha niya ang bawang sword at ang green light sword at agad na umatake. Ang 1,000 taong ito ay pawang mga kalahating demonyo, mga miyembro ng Fae Clan. Ang Fae Clan ay ang mortal na kaaway ng mga tao. Sa makatuwid, hindi magpapakita ng anumang awa si Yezuan. Earth-splitting sword, bawang wind-killing formation. Isang malamig na liwanag ang kumislap habang si Yezuan ay mabilis na lumapit sa 1,000 tao. May umaatake. Nag-react ang lahat, ngunit napakabilis ni Yezuan. Ang alam lang nila ay may sumugod, pero hindi nila alam kung nasaan ang taong iyon. Ngayong mayroon na siyang green light sword, ang lakas ng pakikipaglaban ni Yezuan ay tumaas ng husto. Ang bawang sword ay maaaring maging katulong niya. Bawat segundo, 12 ng ulo ng mga tao ang tutusukan ng bawang sword. Kung isasama si Yezuan, ang bilang ng mga taong namamatay bawat segundo ay higit sa 100. Ang malaking grupong ito ay mayroon lamang halos 1,300 tao. Sa madaling salita, kailangan lang ni Yezuan ng halos 10 segundo para sirain sila. Ding! Tumaas ang conversion ng Earth attribute ng host. Sa kasalukuyan, ito ay nasa 73 puntos. Ding! Tumaas ang conversion ng Earth attribute ng host. Sa kasalukuyan, ito ay nasa 74 na puntos. Ding! Tumaas ang conversion ng Earth attribute ng host. Sa kasalukuyan, ito ay nasa 75 puntos. Ding! Ang kahusayan sa Martial Dragon Body Technique ay tumaas. Sa kasalukuyan, ito ay nasa 50%. Ang mga notification ng system ay umalingaw sa isip ni Yezuan. Ang lakas ni Yezuan ay tumaas, kaya ang bilis ng kanyang pagpatay ay tumaas din. 10 segundo. Gumamit lamang siya ng 10 segundo upang patayin ang malaking grupo ng mga tao. Para naman sa mga pinalad na nakatakas, mayroong hindi hihigit sa 20 tao. Gayunpaman, walang pakialam si Yezuan sa 20 taong ito. Sa halip, mabilis siyang sumugod sa isang direksyon. Isang malaking grupo ng higit sa 1,000 kalahating halimaw. Kung papatayin niya ang lahat ng 10,000 sa kanila, malamang na umabot sa 80 o kahit 70 puntos ang kanyang attribute conversion. Sa makatuwid, hindi niya kayang maging pabaya. Mabilis siyang tumakbo patungo sa isa pang malaking grupo. Gayunpaman, ang malaking grupong ito ay nawala ng ilang panahon. Kaya naman, kinailangan niya ng ilang oras upang mahanap sila. Kailangang sabihin na hindi masama ang kanyang kapalaran. Inabot lamang siya ng 1 oras upang mahanap ang pangalawang malaking grupo ng 1,000 tao. Pagkatapos, sinira niya sila. Tapos, umalis na naman siya. Ang mga kalahating halimaw na ito ay hindi malakas. Ang mga mahihina ay may 50% ng kanilang conversion ng katangian habang ang mas malakas ay mayroon lamang 70% hanggang 80%. Sa anumang kaso, lahat sila ay pinatay ni Yezuan sa isang hit. Dati, kapag ang Goblin Tribe ay nagbalik loob ng mga tao, hindi nila sila kinukumbert ng walang habas. Sa halip, pinili nila ang mga mas malihim. Kamakailan lamang, sinimulan nilang pinuhin ang mga puso ng mga kalahating halimaw sa isang malaking sukat. Pagkatapos, nagsimula silang mag-recruit ng mas maraming tao. Matapos patayin ni Yezuan ang 4 na malalaking grupo ng 1,000 tao, 7 araw ang lumipas. Pagkalipas ng 7 araw, umabot na sa 80% ang conversion ng kanyang attribute, 20% lang ang layo niya sa Virtual God Realm. It's about time. Bilasan na natin sa Warlord Hall at ipaalam sa kanila. Hindi hinabol ni Yezuan ang natitirang libu-libong kalahating halimaw. Sa halip, lumipad siya patungo sa Warlord Hall. Sa tansya niya ay aabutin siya ng 3 araw bago makarating sa Warlord Hall. Sa madaling salita, May 20th araw ang Warlord Hall para maghanda. Sa sandaling ito, umaasa lang si Yezuan na hindi aalis ang mga eksperto sa Warlord Hall. Kung hindi, ang mga bagay ay magiging mahirap.
Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay nakapasok na si Yezuan sa teritoryo ng branch hall ng Warlord Hall. Gayunpaman, nakarinig siya ng malakas na kalabog mula sa malayo. Anong nangyayari? Sinimulan na ba nila ang pag-atake? 10 araw na lang. Nagulat si Yezuan sa kanyang sarili. Sa 10 araw, ang Warlord Hall ay hindi magpapadala ng maraming matatanda. May tiwala kaya sila na kaya nilang manalo. Mabilis na sumugod si Yezuan. Sa sumunod na sandali, natigilan siya. Sa katunayan, daan-daang mga kapitan na nakabaluti ng itim ang nagsimulang salakayin ang Warlord Hall sa ilalim ng utos ng ilang matatanda. Kabanata 576. Pag-atake sa Warlord Palace. Goblin Clan, how dare you find trouble with the Warlord Palace? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na damit ang lumipad sa langit at sumigaw sa hanay. Siya ang Deputy Palace Master ng Warlord Palace. Sa harap niya, may daan-daang mga kapitan na nakasuot ng itim na baluti na nasa tuktok ng Spirit Stage. Sa harap ng mga kapitan, mayroong 6 na elite ng Goblin Clan. Kasama sa kanila ang nakaputing kilay na matanda. Deputy Palace Master, dahil umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, hindi na ako mag-aaksaya ng anumang salita. Hanggat umalis ka sa palasyo ng sangay, ang bagay na ito ay maaaring malutas ng mapayapa. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi ko isinasaalang-alang ang nakaraan nating relasyon. Sabi ng matanda na may puting kilay. Sa sandaling ito, lumabas ang isang grupo ng Empty God Stage Elders mula sa Warlord Palace. Mayroong higit sa 10 sa kanila. Ang isa sa mga matatandang nakasuot ng berdeng robe ay hindi napigil ang sumigaw, anong klaseng biro ito? Ma Cheng, ano ang iyong intensyon sa paglusot sa Warlord Palace sa anyo ng tao? Kailangan ba natin ng dahilan para salakayin ang Warlord Palace? Kinaikit ng matanda na may puting kilay ang kanyang mga mata. Kalokohan. Kung hindi, bakit ka magpapalusot sa Warlord Palace sa loob ng 12-dosenang taon? Malamig na sigaw ng matanda na nakasuot ng berdeng damit. Tama, sinong maniniwala na wala kang motibo? Wala ang Palace Master at Collies lang ni Lord Yegu. Umatake na kayo. Siguradong may especially iya kayo. Sigaw ng isang matanda na nakasuot ng pulang damit. Nang sabihin ang mga salitang ito, ang mga puso ng mga elite ng Goblin Clan ay nanginig. Bukod dito, may isa pang tao na nakakunot ang noo. Ang taong ito ay ang Deputy Palace Master ng Warlord Palace. Siya ang especially iyan ng Goblin Clan. Gayunpaman, walang mag-aakalang ang Deputy Palace Master ng Warlord Palace ay talagang miyembro ng Goblin Clan. Kahit si Lord Yegu, na nagmula sa Main Palace, ay walang nakitang mali sa kanya. Gayunpaman, hindi masisisi si Lord Yegu. Pagkatapos ng lahat, ang Deputy Palace Master ay isang tao. Nakikipagtulungan lang siya sa Goblin Clan. Stop talking nonsense. Mahuhulaan mo kung may spy ang Goblin Clan o wala. Deputy Palace Master, isa lang ang itatanong ko sa iyo. Bubuksan mo ba ang Guardian Array o hindi? Sumimangot ang matanda na may puting kilay. Kung gusto mo ang palasyo ng sanga, ikaw mismo ang mag-atake. Sumimangot ang Deputy Palace Master at malamig na sinabi. Kung ganun, wag mo kaming sisihin na walang puso. Malamig na sabi ni Elder Bai Mei. Pagkatapos, sumigaw siya, atake. Sa isang iglap, ang 6 na Virtual God Realm Demon Clan Masters, kasama ang daan-daang Black Armored Senior Captains, ay nagsimulang umatake sa Guardian Array. Ang Great Protective Formation na ito ay na-set up ng isang eksperto. Ang mga kakayahan nito sa pagtatanggol ay napakalakas. Kahit na maraming tao ang kumukubkob dito, hindi ito masisira sa maikling panahon. Dagandong, kaagad, muling umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkasira ng array. Ito ay isang tunog na nakakapukaw ng kaluluwa. Vice Palace Master, bakit hindi mo kami hayaang lumabas at labanan sila hanggang kamatayan? Naguguluhang tanong ng matanda na nakasuot ng berde. Tama, 12 matanda tayo dito. Kasama ka, Vice Palace Master, imposibleng matalo tayo. Walang malay na sabi ng matanda na nakasuot ng pula. Nang marinig ito ng Vice Palace Master, umiling siya at sinabing, huwag maging pabaya. Sa ibabaw, mayroon lamang 6 na Empty God Realm Masters, ngunit lahat sila ay maaaring magbago sa kanilang tunay na anyo. Ang kanilang lakas ay hindi dapat maliitin. Gayun din, paano mo malalaman na mayroon lamang silang mga taong ito?
Panipi, sa sandaling iyon, nagsalita ang isang puting buhok na elder, tama. Dapat may especially iya sa atin. Kung padalos-dalos nating i-activate ang Great Protective Formation, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Ngunit, nakita na tayo ni Master Yegu noon, ngunit hindi niya makilala ang sinuman sa atin. Unang elder, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Kumunat ang noo ng nakaberdeng matanda. Tama, kahit si Master Yegu ay hindi matukoy kung sino ang mula sa Demon Clan. Ano ang dapat nating gawin? Nagpatuloy ang matanda na nakasuot ng pula. Sa sandaling iyon, ang 12 matatanda doon ay pawang mga sospek. Hindi lang iyon, pinaghinalaan din ang Vice Palace Master. Kung isa o dalawa lang ang traidor, ayos lang. Gayunpaman, kung mayroong 3 o 4 na traidor, ito ay magiging mahirap. Nagkatinginan ang unang elder at ang Vice Palace Master at nagsabi, kung ganoon nga, maaari lang nating hilingin sa Palace Master na lumabas. Palace Master, nagbago ang mukha ng lahat ng matatanda. Unang elder, hindi ba halos 1 taon nang umalis ang Palace Master? Baka bumalik na siya, tanong ng matanda na nakasuot ng berde. Tama, ang Palace Master ay palaging nasa sub-palace. Ang paglabas ay isang dahilan lamang. Kami lang ni Vice Palace Master ang nakakaalam tungkol dito. Dahil dumating na ang mga bagay-bagay, hilingin natin sa Palace Master na lumabas muna. Mabagal na sabi ng unang elder. Tama, napakakapangyarihan ng Palace Master. Kung lalabas siya, siguradong kakayanin niya ang sitwasyon. Napakatalino ng Palace Master at halos 1 taon nang nag-iisa, tiyak na bumuti ang kanyang lakas. Kung lalabas siya, matatakot ang Demon Clan. Ngunit, nasaan ang Palace Master sa pag-iisa? Nang marinig ng unang elder ang tanong, sinabi niya, alam ko. Maghintay kayong lahat dito. Hihilingin namin ng Vice Palace Master at ang Palace Master na lumabas. Oo, unang elder, tumugon ang grupo ng matatanda. Pagkatapos, ang unang elder at ang Vice Palace Master ay pumasok sa sub-palace. Naglakad sila hanggang sa dulo ng sub-palace kung saan may maliit na nakatagong silid. Sa silid, may daanan na patungo sa ibaba. Mabilis na bumaba ang dalawa. Pagkatapos, may nakita silang kakaibang pinto. Nasa panganib ang sub-palace. Mangyaring lumabas at lutisin ang krisis na ito. Sigaw ng unang elder. Sa sumunod na sandali, dahan-daang bumukas ang kakaibang pinto. Sa likod ng kakaibang pinto ay isang maluwag na puting Jade Hall. Sa White Jade Hall, mayroong isang malaking bangkay. Isang bangkay ng dragon. At saka, bangkay iyon ng Sky Dragon. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may pulang kilay ang nakaupo sa tabi ng malaking bangkay ng Sky Dragon. Siya ang Main Palace Master ng Sub-Palace ng Warlord Hall. Matapos makapasok ang unang elder at ang Vice Palace Master, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumayo at magalang na nagtanong, unang elder, ano ang nangyari? Bagamat siya ay nabalisa, ang unang elder na nakatayo sa kanyang harapan ay ang dating Palace Master ng Sub-Palace. Matapos bumaba sa pwesto ang unang elder, pumalit siya bilang bagong Palace Master. Sa makatuwid, ang pulang-browed na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang. Palace Master, may mga Demon Clan expert sa ating sub-palace. Ginawa ng mga Demon Clan expert na ito ang mga guards at captain sa mga half-demon para pagsilbihan sila. Sa sandaling ito, narito ang mga eksperto sa Demon Clan. Hindi natin kayang lutisin ang krisis na ito. Sana ay lumabas ang Palace Master at itaguyod ang hustisya. Paliwanag ng unang elder. Demon Clan. Nagtaas ng kilay ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Wala pang 1 taon siyang nag-iisa. Hindi maiwasang mabigla siya sa narinig. Palace Master, kahit si Lord Yegu, na ipinadala ng Main Palace, ay hindi makilala ang mga Demon Clan expert na ito. Umalis si Lord Yegu pagkatapos magpatrolya ng 1 round. Pagkatapos, pinangunahan ng mga Demon Clan expert na ito ang kanilang mga eksperto para salakayin kami. Sabi ng unang elder, hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Unang elder, ilan sa mga matatanda ang hindi mula sa aming angkan? Tanong muli ng lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Kabanata 577. Break. Kung maglakas loob silang atakihin tayo ng 6 lang sila, dapat may especially iya sila.
Tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Sa sandaling iyon, sinulyapan ng unang elder ang pangalawang pinuno at sinabing, "Pinuno, may iniisip akong pinaghihinalaan." Pagkarinig nito ay biglang bumilis ang tibok ng puso ng vice leader at hindi niya naiwasang sumimangot. "Magsalita ka," nakakunot ang noo ng lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Bago salakayin ng tribo ng demonyong hayop ang gilid ng palasyo, nakita ko ang vice leader na nakikipagpulong sa mga eksperto ng tribo ng demonyong hayop. Bukod dito, maraming mga kapitan, ngunit ang vice leader ay hindi nakikipag-ugnayan sa kanila sa kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, pinaghihinalaan ko na mula siya sa tribo ng demonyong hayop, o nakikipagsabuatan siya sa tribo ng demonyong hayop. Sabi ng unang elder sa seryosong tono. "Oh!" Biglang lumingon ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay at sinulyapan ang vice leader. Bahagyang nakonsensya ang vice leader at sinabing, "Unang elder, anong kalokohan ang sinasabi mo?" "Humph, noong nagro-ronde si Senior Yego sa gilid ng palasyo, sinamantala mo ang kawalan ko at nagpadala ng malaking bilang ng mga gwardya upang isagawa ang misyon. Ilang daang gwardya na lang ang natitira sa gilid ng palasyo, at wala pang 30 kapitan ang nakasuot ng itim na baluti. Ngayon, ang mga kapitan na ito ay lahat ay ginawang kalahating hayop ng tribo ng demonyong halimaw." Tanong ng unang elder. Ito, napasubsob ang mukha ng vice leader at nanggigil. Sa sumunod na sandali, lumakas ang kanyang aura habang umuungal, "Matanda, mamatay." Isang makapal na agos ng chi ang naipon sa kanyang kamay, bago niya ito inihagis pasulong. Ang lahat ay nangyari nang napakabilis na ang unang elder ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago siya hinampas ng kamao sa dibdib at pinalipad. Unang matanda, nagulat ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Pinagmasdan niyang mabuti at napagtanto na hindi malubha ang pinsala ng unang elder. Sa sandaling iyon, galit na galit siya. Hindi ba napatunayan ng suntok ng vice leader na nagsasabi ng totoo ang unang elder? Isa talaga siyang taksil. "How dare you attack in front of me, you're courting death." Galit na galit ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Lumingon siya at napagtantong umalis na ang vice leader. Agad niya itong hinabol. "Bastard, manatili ka dito." Agad na naabutan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na pulang kilay ang bise-pinuno at nagpakawala ng suntok upang ipaghiganti ang unang elder. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang tumaas ang bilis ng vice leader at naiwasan ang suntok. "Ano?" Nagulat ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Ang kanyang lakas ay higit pa sa Vice Palace Masters. Paano lalawak ang agwat sa pagitan nila? Sa susunod na sandali, naintindihan niya. Ang Vice Palace Master ay aktwal na gumagamit ng malalim na kahulugan ng Earth Walking Technique. So what if you have the World Walking Technique? Huwag mo nang isipin na umalis. Mabilis na humabol ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Kahit na hindi mataas ang pangunawa ng Vice Palace Master sa Earth Traversal Technique, isa pa rin itong speed profound meaning. Kahit na hindi siya manalo sa isang laban, maaari pa rin siyang tumakas. Tumakbo ang isa habang humahabol ang isa. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa entrance ng Subordinate Hall. Ito ang Hall Master. Nandito na ang Hall Master. Anong nangyayari? Bakit hinahabol ng Palace Master ang Vice Palace Master? Panipi, maaaring ang Vice Hall Master ay nanginginig ang puso ng lahat ng matatanda. Sa sandaling ito, ang Deputy Palace Master ay nagmamadaling lumabas ng Sub-Palace. Ang daan-daang Black Armored na Senior Captain at ang mga eksperto ng 6 Great Demon Clans ay umaatake pa rin. Ngunit sa isang kaway ng kamay ng Deputy Palace Master, ang Palace Protection Grand Array ay agad na nabasag. Ang Vice Palace Master ay talagang isang taksil. Sira ang Guardian Formation. Patayin. Sa sandaling nabasag ang Grand Protective Formation, malakas na sumigaw ang maputing kilay at sumugod sa 11 matatanda. Kasabay nito, sa 11 matatanda, 3 sa kanila ang biglang sumalakay sa mga tao sa kanilang paligid. 3 taksil. Bang! 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 Bagamat nag-react ang iba pang 3 tao, matagumpay pa rin silang naambush, at pinalipad. Nagsimula na ang isang mahusay na labanan. Mayroong 9 na Empty God Realm Elders sa panig ng Demon Clan.
Kasama ang Vice Palace Master, eksaktong 10 sila. Sa panig ng Warlord Hall, maliban sa lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay, 8 matatanda na lamang ang natitira at 3 sa kanila ang nasugatan. Sa mga tuntunin ng pangkalahatang sitwasyon, ang Warlord Hall ang may kapangyarihan. Kung tutuusin, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay ay mas makapangyarihan kaysa sa iba pa sa kanila. Gayunpaman, nang magsimulang maglaban ang dalawang panig, isa pang figure ang sumugod palabas ng Warlord Hall. Grand Elder, nagliwanag ang mga mata ng mga eksperto sa gilid ng Warlord Hall. Sa orihinal, pagkatapos masira ang Palace Protection Grand Array, nagkaroon sila ng kaunting kalamangan. Pagkatapos ng lahat, lumabas na ang Palace Master. Ngayon, sa pagdaragdag ng Grand Elder, ang kanilang mga pagkakataong manalo ay lubhang tumaas. Ang mga eksperto ng Demon Clan ay tiyak na matatakot sa kanila. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng sinuman ay pagkatapos na sumugod ang Grand Elder, bigla niyang inatake ang isang Elder ng Warlord Hall. Bang! Lumipad palabas ang matanda. Ngayon, ang bilang ng mga nasugatan ay tumaas sa 3. Ano? Nagulat ang lahat. Ang Vice Palace Master ay nagtaksil sa Warlord Hall. Hindi kaya nagtaksil din ang Grand Elder sa Warlord Hall. Nasa kamay natin ang item. Mabilis na lumipad palabas ang Grand Elder at sumigaw. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa Vice Palace Master at sa mga eksperto ng Demon Clan. Sa katunayan, ang Grand Elder ay isang taksil. Grand Elder. Halos lumuwa ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may pulang kilay. Hindi niya inaasahan na ang dating Palace Master ay magtataksil sa Warlord Hall. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na ang palihim na pag-atake ng Vice Palace Master sa unang Elder ay isang daya lamang. Hindi maganda, ang bangkay ng Sky Dragon. Sigaw ng lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Hahaha, hindi mo inaasahan to diba? Tama. Ang target natin ay ang bangkay ng Empty God Realm King Sky Dragon. Tumawa ang nakaputing kilay na matanda. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa bagay na ito. Sa pinakakaunti, ang mga matatanda at ang mga kapitan ng itim na nakabaluti ng Warlord Hall ay hindi alam ang tungkol dito. Grand Elder, kayo, hindi makapaniwalang tumingin sa kanila ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Tama. Nakipagsabuatan na kami sa Demon Clan para sa bangkay ng King Realm Sky Dragon. Tumango ang Grand Elder. Nagpatuloy ang matanda na may puting kilay, ang Empty God Realm Sky Dragon na ito ay isang senior ng Demon Clan. Noong nabubuhay pa siya, nakipag-away siya sa isang eksperto. Sa huli, ang magkabilang panig ay nasugatan. Pagkatapos niyang mamatay, ang kanyang bangkay ay nakuha ng Vice Palace Master at napanatili hanggang ngayon. Ngayon, nandito kami para kunin ang bangkay niya. Panipi, ang Vice Palace Master na kanyang tinutukoy ay hindi ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may pulang kilay o ang Grand Elder, kundi ang dating Palace Master ng Warlord Hall. Dahil lang sa sinabi mo, kinaikit ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang pulang kilay. Ang bangkay ng Empty God Realm King Sky Dragon ay napakahalaga sa kanya. Ito ay dahil ang Sky Dragon ay sa Fire Attribute at siya ay sa Fire Attribute. Dati, kapag siya ay nasa pag-iisa, siya ay nanatili sa tabi ng bangkay ng Sky Dragon upang mapabuti ang kanyang pangunawa. Ngayon, ang bangkay ng Sky Dragon ay nahulog sa mga kamay ng Demon Clan. Kabanata 578. Nagsisimula ang labanan. Mayroong maraming magagandang bagay sa palasyo ng sangay ng Warlord Palace. Bagamat hindi sila kasing galing ng bangkay ng Sky Dragon, magaling pa rin sila. Pagkatapos ng lahat, ang maputing kilay na matanda ay nangako na hahatiin ang mga bagay. Natural, kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Kung hindi, paano nila magagawa ang mga taong elder na magtrabaho para sa kanila? Gusto mo ang bangkay na ito ay gawing puso ng half-fiend at lumikha ng isang Void God Realm King. Posible ba ito? Biglang tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Sinulyapan niya ang Great Elder at ang Vice Palace Master. Ito lang siguro ang nakakapagpagalaw sa kanilang dalawa. Gayunpaman, ang Void God Realm ay umasa sa pag-unawa sa ultimacy. Hindi makatutuhanang lumikha ng isang Void God Realm King. Sok, you don't need to know. Make your own choice.
Bibigyan kita ng oras. Humalaklak ang nakaputing kilay na matanda. Sa bagay, nakuha na nila ang gusto nila. Tumingin sa paligid ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Sa sandaling ito, ang Warlord Palace ay mayroon pa ring ilang daang palace guards at 12-12 ng mga captain. Bilang karagdagan, mayroong 8 elder, ngunit 4 sa kanila ang nasugatan. Sa kabilang banda, ang kabilang panig ay mayroong 100 Peak Spirit Realm Captain na maaaring magdemonyo. Kahit na wala ang Great Elder, ang Vice Palace Master at ang White-Browed Elder, mayroon pa ring 8 Void God Realm Captains. Kung maglalaban sila, mapipigilan niya ang 3 eksperto. Gayunpaman, ang bilang ng mga Spirit Realm Captain ay mas mababa. Palace Master, napatingin ng isang elder sa lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Hanggat ibinigay nila ang Branch Palace, ang kabilang panig ay maaaring hayaan silang umalis. Gayunpaman, sila ay mula sa Warlord Palace. Paano sila mapipilitang umalis sa Branch Palace? Palace Master, handa akong mabuhay at mamatay kasama ang Warlord Palace. Payag din ako. Ang lahing goblin at ang mga tao ay mortal na magkaaway. Kung hindi dahil sa lahing goblin, paanong ang ating 3 dakilang palasyo ay makulong sa Eastern Continent at bumababa araw-araw? Oo, labanan natin ito sa kanila. Isang grupo ng matatanda ang sumisigaw. Kung hindi dahil sa Sword God Palace, hindi makakarating ang mga eksperto ng Goblin Race. Kung hindi, paano pa nabubuhay ang 3 dakilang palasyo? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Kung gusto mong umalis o lumaban, magdesisyon ka. Hindi nasisiyahan ng nakaputing kilay na matanda. Kumunat ang noo ng lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Sa katunayan, ang Demon Clan ay napakalakas. Mayroong kahit na Void God Realm Great Emperor sa kanila. Kung sila ay dumating, ang 3 Great Royal Palaces ay hindi makakatagal ng matagal. Sa kabutihang palad, naroon ang Sword God Palace upang takutin ang mga demonyo ng Great Wilderness. Ngayon, ang lahi mong demonyo ay kumakatok na sa aming pintuan. Gusto mo bang umalis na lang kami ng ganun-ganun lang? Bakit hindi mo na lang kami hayaang iuntog ang aming mga ulo sa pader at mamatay? Lahat ng taga-Battle King Hall, makinig ka, patay. Nagdesisyon ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay at sumigaw. Kasabay nito, ang kanyang figure ay lumipad na sa langit at sumalakay sa matanda na may puting kilay. Ang nakaputing kilay na elder ay kasalukuyang pinakamalakas na tao sa Demon Clan, ngunit hindi niya kayang harapin ang Deputy Palace Master ng mag-isa. Kinailangan niyang makipagsanib puwersa sa Deputy Palace Master at sa Great Elder. Sa isang iglap, ang Great Elder at ang Vice Palace Master ay sumugod. Pagkatapos, nagsanib puwersa silang 3 para labanan ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pula ang kilay. Sa wakas ay nagsimula na ang isang mahusay na labanan. Sa sandaling ito, sa malayong kalangitan. Hindi ko akalain na haantong sa ganito. Ang daming traidor. Nagulat si Yezuan. Alam niyang kahit nauna siyang dumating ay wala itong silbi. Pagkatapos ng lahat, ang Great Elder at ang Deputy Palace Master ay nakipagsabuatan sa lahi ng demonyo. Kung siya ay nagmamadaling bumalik, siya ay nasa panganib. Tumingin siya sa daang taong nag-aaway at nag-alinlangan. May mga eksperto sa Empty God Realm na nag-aaway doon. Bawat isa sa kanila ay madaling pumatay sa kanya. Gayunpaman, mayroong higit sa 100 itim na nakabaluti na mga kapitan. Nagkaroon ng malaking halaga ng mga puntos ng karanasan. Kung makukuha niya ang lahat ng ito, maaaring makalusot siya sa Empty God Realm. Let's go all out. Member din ako ng Battle King Hall. Kill. Nakapagdesisyon na rin si Yezuan. Isa itong magandang pagkakataon para mag-level up siya. Kung makapasok siya sa Empty God Realm, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Una, magkakaroon siya ng iba't ibang divine bloodlines. Pangalawa, mas mabilis niyang mauunawaan ang ultimacy. Pangatlo, magagawa niyang linangin ang Empty God weapons. Pang-apat, matututunan niya ang tunay na 8 Desolation Swordsmanship. Ang 8 Desolation Skyquake Sword at 8 Desolation Dragon Slaying Sword ay mababaw lamang. Tanging kapag naabot ng isa ang Empty God Realm ay matututunan niya ang ikatlong antas ng 8 Desolation Swordsmanship. Napakaraming dahilan kung kaya't kailangan niyang patayin ang kanyang paraan.
Agad niyang ginamit ang kanyang martial dragon body movement skill at sumugod sa lupa. Ang lahing goblin ay nagdala ng higit sa 100 mga kapitan na nakabaluti ng itim. Ang ilan sa mga taong ito ay maaaring hindi mula sa Battle King Hall, ngunit lahat sila ay maaaring mag-transform bilang goblins. Napakalakas na ng mga eksperto sa Peak Spirit Realm. Kaakibat ng pagbabagong anyo, ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa mga kapitan ng tao. Sa oras na dumating si Yezuan, kalahati ng mga gwardya ng palasyo ng tao ay patay na. Mamatay para sa akin. Inilabas ni Yezuan ang kanyang 8 Desolation Sword at isinakay sa paligid kasama ang isa pa niyang empty god weapon, ang Green Light Sword. Ang mga kapitan na ito na nakabaluti ay nag-transform na bilang goblins. Kaya naman, mas malakas sila sa lupa. Kasabay nito, ang lupain ay tahanan ni Yezuan. Earth Splitting Sword, 8 Desolation Wind Formation. Sa sandaling iyon, ang conversion ng katangian ni Yezuan ay umabot na sa 80%. Kasama ng iba't ibang bloodline, martial arts, at ultimacies, ang kanyang lakas ay ang pinakamalakas sa ilalim ng Empty God Realm. Maging ang mga kapitan na nakabaluti ng itim na naging goblins ay maaari lamang niyang mapatay agad. Pagkatapos sumingit si Yezuan sa karamihan, nagsimula siya ng massacre. Pinatay niya ang bawat itim na nakabaluti na kapitan na nakita niya. Siyempre, hindi niya nakalimutang kolektahin ang Universe Rings. Ang kanyang kaharian ay mabilis na tumaas. Ding! Tumaas ang conversion ng Earth attribute ng host. Sa kasalukuyan, ito ay 81 puntos. Ding! Tumaas ang conversion ng Earth attribute ng host. Sa kasalukuyan, ito ay 82 puntos. Ding! Tumaas ang conversion ng Earth attribute ng host. Sa kasalukuyan, ito ay 83 puntos. Ang mga kapitan na ito na nakabaluti ng itim na lahat ay may empty god weapons. Ang ilan ay nagkaroon pa ng higit sa isa. Sila ay nasa Battle King Hall nang hindi bababa sa 20 hanggang 30 taon. Kaya naman, sila ay lubhang mayaman. Ngayon, lahat ng ito ay nakinabang kay Yezuan. May marunong gumamit ng ultimacies dyan. Bilasan mo patayin mo. Sa wakas, may nakapansin kay Yezuan. Nagmamadali silang nagpadala ng 100 tao para patayin si Yezuan. Sa kasamaang palad, magbibigay sila ng mga benepisyo kay Yezuan. Sa orihinal, ang grupong ito ng mga nakademonyong kapitan na nakabaluti ng itim ay tutulong sa mga elder pagkatapos alisin ang mga tao sa Battle King Hall. Gayunpaman, ngayong si Yezuan ay biglang sumali sa away, sila ay pinigilan. Isa-isa, silang sumugod sa kanilang pagkamatay, na nagbigay kay Yezuan ng maraming puntos ng karanasan. Matapos mamatay ang ilang dosenang Black Armored Captain, ang conversion ng Earth attribute ni Yezuan ay tumaas sa 70%. 70%. Sun Xingyo, nasaan si Sun Xingyo? Biglang may sumigaw. Nang marinig na may tumawag sa kanyang pangalan, hindi napigilan ni Sun Xingyo na lumingon. Gayunpaman, natigilan siya sa sumunod na sandali. Kabanata 579. Sun Xingyo, akala ko namatay ka dahil ayaw mong sumuko. Kaya ka tumakas. Humph, masisisi mo lang ang sarili mo na hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Hanggat patay ka, ang isa pang kalahating demonyong puso na pinino mula sa isang virtual god beast ay magiging akin. Nagningning ang mga mata ni Sun Xingyu habang sinisingil niya si Yezuan gamit ang Green Light Sword. Sa daan, hinarang ng isang kalahating demonyong kapitan ang kanyang paningin. Nilaslas at pinatay ni Sun Xingyu ang kalahating demonyong kapitan. Basura, how dare you block my way? Ngumuso si Sun Xingyu sa kanyang puso. Sa sandaling ito, naramdaman din ni Yezuan ang isang malakas na aura na mabilis na lumalapit sa kanya. Lumingon siya at natuklasan na si Sun Xingyu nga pala iyon. Ang lakas ni Sun Xingyu ay mabilis na nadagdagan. Tila mataas ang pagtingin sa kanya ng mga eksperto ng Demon Clan. Nag-react kaagad si Yezuan. Gayunpaman, hanggat ang kanyang kalaban ay hindi pa nakapasok sa Virtual God Realm, siya ay magiging isang piraso ng cake sa harap niya. Mamatay. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan at lumipad ang 8 matalim na talam patungo kay Sun Xingyu. Humph, napaka-petty trick. Si Sun Xingyu ay hindi natakot. Mabilis siyang gumalaw sa lupa at pinagpag ang 8 matutulis na talam.
Ang kanyang bilis ay halos kapantay ng kay Yezuan. Tulad ng inaasahan, ang lalaking ito ay tiyak na pinino ang kalahating demonyong puso ng isang virtual god beast. Ang kanyang pangangatawan ay tumaas ng husto. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kahit na ang lakas ni Sun Xingyu ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong kapitan na nakabaluti ng itim, hanggat binigyan siya ni Yezuan ng ilang oras, tiyak na puputulan ng kanyang espada si Sun Xingyu. Inamin ni Sun Xingyu na minamaliit niya si Yezuan. Ang 8 matutulis na talam at si Yezuan ay nagpahirap sa kanya na makalapit. Sa sandaling iyon, biglang binitawan ni Yezuan ang 8 matutulis na talam at ipinadala ang mga ito upang patayin ang nakapaligid na mga kapitan na nakabaluti ng itim. "You're courting death. Don't blame me for this." Ang mga mata ni Sun Xingyu ay kumikinang ng maliwanag. Kahit na namatay ang lahat ng nakapaligid na kapitan ng itim na nakabaluti, wala itong kinalaman sa kanya. Bukod dito, kung ang isa pa ay namatay, siya ay magkakaroon ng isang mas kaunting bahagi ng mga kayamanan. Hindi ba mas mabuti iyon? Yezuan, ibigay mo ang iyong buhay. Mabilis na sumugod si Sun Xingyu sa tabi ni Yezuan at naglunsad ng pag-atake. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Walang pakialam si Yezuan. Hinati niya ang bawang sword para patayin ang iba pang mga kapitan na nakabaluti ng itim dahil nakikita niya na ang Sun Xingyu na ito ay hindi gaanong banta sa kanya. Kung hindi, pinatay niya muna si Sun Xingyu. Gayunpaman, pagkatapos na maghiwalay ang 8 matutulis na talam, sinimulan nilang bombahin ang kapitan sa itim na baluti ng mabilis. Samantala, si Yezuan, na nakikipaglaban kay Sun Xingyu, ay basta-basta nang kinokolekta ang Cosmos Rings. Ako ay may half-monster's heart na pinino ng Void God Beast, ngunit paano naging mabilis ang kanyang lakas? Naramdaman ni Sun Xingyu na medyo hindi balanse ang kanyang puso. Sa kanyang mga mata, siya ang numero 1 henyo, ngunit ngayon ay may isang tao na mas halimaw kaysa sa kanya, na labis na ikinalungkot niya. Gayunpaman, paano niya malalaman na may ilang mga martial artist ng Spirit Stage na nakakaintindi ng malalim sa loob ng Warlord Palace? Kahit na siya ay ipadala sa Main Palace, siya ay nasa ilalim. Ding! Tumaas ang conversion ng Earth attribute ng host. Ito ay kasalukuyang nasa 71. Habang nagdedepensa si Yezuan laban kay Sun Xingyu, naglaan din siya ng oras para patayin ang mga kapitan na nakabaluti ng itim. Ang kanyang kaharian ay unti-unting tumaas. "Bastard, do you dare to fight me with your full strength?" Galit na sigaw ni Sun Xingyu nang makita niyang na-distract si Yezuan. "Hintayin kong mapatay ko silang lahat, tapos haharapin kita." Malamig na sagot ni Yezuan. Ang lakas ni Sun Xingyu ay lumampas sa kanyang inaasahan. Kung mag-aaway silang dalawa ngayon, aabutin ng masyadong mahabang oras, at natatakot si Yezuan na may mangyari na hindi inaasahan. Halimbawa, kung namatay ang isang elder mula sa Warlord Palace. Halimbawa, kung may lumitaw na ilang nakatagong eksperto mula sa lahing devil. Sa makatuwid, ang lakas ay ang pinakamahalagang bagay. Sige, dahil gusto mo itong Cosmos Rings, ibibigay ko sa iyo lahat. Biglang huminto si Sun Xingyu sa pag-atake kay Yezuan at lumingon sa mga kapitan na nakabaluti ng itim. Ano? Saglit na natigilan si Yezuan nang makita niya si Sun Xingyu na agad na pinatay ang isang kapitan na nakasuot ng itim at ibinato ang kanyang Cosmos Ring. F***sick. Baliw talaga itong si Sun Xingyu. Sinimulan niya talagang patayin ang kanyang sariling mga tao. Itong tanga, hindi alam ni Yezuan kung tatawa o iiyak. Talagang tinutulungan siya ni Sun Xingyu, at medyo hindi siya komportable. Gayunpaman, tinanggap ni Yezuan ang lahat ng Cosmos Rings na lumipad. Hindi niya tinanggihan ang alinman sa kanila. Nako, pinagtaksilan tayo ni Sun Xingyu. Takbo, nagdilim ang mukha ng mga kapitan na nakabaluti ng itim nang tumakas sila sa lahat ng direksyon. Ang sitwasyon sa kanilang panig ay nahulog din sa mga mata ng mga eksperto sa Empty God Realm na iyon. Anong sitwasyon? May traidor sa atin. Ang mga eksperto ng lahing Diablo ay napalingon at ang kanilang mga tingin ay damapo sa isang matanda na nakasuot ng pulang damit. Ang nakapulang nakasuot na elder na ito ay naglunsad ng palihim na pag-atake sa kanyang sariling mga tao at pagkatapos ay lumiko sa panig ng Devil Race. Kasabay nito, siya rin ang amo ni Sun Xingyu. Gayunpaman, sa sandaling ito,
napatay ni Sun Xingyu ang isang malaking bilang ng mga kapitan na nakabaluti ng itim. Kasunod nito, nagsimula siyang makipag-away muli kay Ye Zuan. Agad na naunawaan ng lahat na iniisip ni Sun Xingyu na ang mga kapitan na ito na nakabaluti ng itim ay isang hadlang, kaya nilisan niya ang larangan ng digmaan. Ye Zuan, lumaban tayo. Sigaw ni Sun Xingyu. Sa gusto mo. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan. Ang Sun Xingyu na ito ay talagang hindi mamamatay kung hindi niya hahanapin ang kamatayan. Sa orihinal, kailangan pa niya ng ilang oras para patayin ang iba pang mga kapitan, ngunit itong Sun Xingyu ay talagang tinutulungan siya. Ito ay malinaw na sinisipa siya sa isang patay na dulo. Sa sandaling ito, ang conversion ng Earth attribute ni Ye Zuan ay tumaas sa 73 puntos. Kailangan lang niya ng 7 puntos para maabot ang 100 puntos na siyang rurok ng Spirit Realm. Hindi, ang Void God Realm. Naintindihan na niya ang Earth Throbang Profound. Hanggat umabot sa 100 puntos ang conversion ng kanyang attribute, makakalusot siya. Sun Xingyu, kahit na matagal mo na akong nailigtas, talagang naglakas loob kang gumawa ng gulo para sa akin. Mamatay ka. Nabunyag ang layunin ng pagpatay ni Ye Zuan, at ang kanyang aura ay agad na tumaas. Kanina lang, sinadya niyang itago ang kanyang aura para isipin ni Sun Xingyu na nasa iisang kaharian pa rin siya. Gayunpaman, nadagdagan niya ang kanyang conversion ng attribute ng 3 puntos at mas malakas kaysa dati. Bagamat hindi malaki ang pagkakaiba ng 1 punto sa conversion ng katangian, matutukoy nito ang resulta ng isang labanan. 3 puntos ay sapat na. Ano? Mas lumakas ako. Nanlaki ang mga mata ni Sun Xingyu habang pinagmamasdan ang itim na mata na si Ye Zuan na mabilis na sumugod sa kanya. Alam niya ang mga pamamaraan ni Ye Zuan, kaya lumilipad siya sa mababang altitude nang hindi dumadapo sa lupa. Gayunpaman, ang banta ng Earth-Shattering Sword at ng 8 Desolate Wind Array ay biglang tumaas. Khlang! 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 Umasa si Sun Xingyu sa kanyang sigla, na mas malakas kaysa kay Ye Zuan, upang ipagtanggol laban sa mga pag-atake ni Ye Zuan. Gayunpaman, nakaligtaan niya ang 1 punto. Ang kanyang True Chi ay may katangiang metal. Sa kabilang banda, si Ye Zuan ay isang katangian ng lupa. Ang katangiang metal ay may malalakas na pag-atake, habang ang True Chi ng Earth attribute ay mas mahina. Sa makatuwid, ito ay kinontra. Kung si Sun Xingyu ay isang matalas na espada, kung gayon si Ye Zuan ay isang matigas na kalasag. Bukod dito, ito ay isang kalasag na may mga tinek. Kabanata 600. Walang kabuluhang mythical beast. Imposible, bastardo, pumunta ka sa impyerno. Sa oras na ito, biglang nagbuhos si Sun Xingyu ng malaking halaga ng metal attribute na Zenchi, na pagkatapos ay nakondensed sa Azure Light Sword. Ito ay, nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan. Ginamit ni Sun Xingyu ang hakbang na ito noong nakikipaglaban siya kay Merong Zhu. Sa oras na iyon, si Merong Zhu ay hindi nakapag-react sa oras at halos mapatay sa pagkilos na ito. Sa huli, siya ay iniligtas ni Huang Qianyu. Huwag mong isipin na espada lang ang alam ko. Malamig na bumantong hininga si Ye Zuan sa kanyang puso habang mabilis niyang hinampas ang kanyang kaliwang kamay. Emperor Dragon Feast. Isang kayumanggi dilaw na True Chi Heavenly Dragon ang sumabog, direktang humadlang sa ultimong galaw ni Sun Xingyu, at pinalipad siya. Sa sandaling ito, ang mukha ni Sun Xingyu ay nakasubsob na sa ilalim ng lambak. Napagtanto niya ang panganib, kaya nagmamadali siyang sumigaw, "Guro, iligtas mo ako." Sa kasamaang palad, ang matanda na nakasuot ng pulang damit ay nakikipaglaban sa iba. Walang makapagliligtas sa kanya ngayon. Mamatay. Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Bang! 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 Wala pang 3 segundo, ang ulo ni Sun Xingyu ay tinusok ng matalim na talam at nabasag ng tumibok na pulse ng lupa. Kamatayan! Hahayaan kitang tumalon saglit, ngunit sinong mag-aakala na ikaw ay magpapakamatay? Habang iniisip ito ni Ye Zuan, mas nagiging katawa-tawa siya. Mabilis siyang sumugod at iniligpit ang interspatial ring ni Sun Xingyu. Si Sun Xingyu ay tinanggap na bilang isang disipulo ng nakapulang elder na iyon, kaya nakakuha siya ng ilang magagandang bagay. Ding! Ang conversion ng Earth attribute ng host ay tumaas sa 75 puntos. Isa pang notification ang tumunog sa kanyang isipan.
75 puntos ang layo mula sa pagpasok sa Virtual God Realm. Ang mga mata ni Yezuan ay puno ng pag-asa. Hanggat siya ay nakalusot, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Kaagad, tumakbo siya palabas at pinatay ang lahat ng natitirang nakabaluti na mga senior captain na nabubuhay pa. Ano? Ang eksena ng pagpatay ni Yezuan kay Son Xingyu ay nahulog sa mga mata ng marami. Ang mga mata ng Red-Cloaked Elder ay malapit nang lumabas sa kanilang mga socket. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang ginugulo ng iba at hindi nagawang ipaghiganti si Son Xingyu. Yung batang yun, napansin din ng lalaking nasa katanghaliang gulang na pulang kilay si Yezuan. Dati, nag-iisa siya, kaya hindi niya ito nakilala. Gayunpaman, kung ang isang tao na makakapatay ng 100 Black Armored Captain at Son Xingyu sa kanyang sarili ay ipapadala sa pangunahing palasyo, tiyak na siya ay maaalagaan ng husto. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay hindi pa nakakalusot sa virtual na antas ng Diyos. Sa sandaling ito, inalis na ni Yezuan ang lahat ng walang katuturang tao sa paligid niya. Pagkatapos, tumingala siya sa langit. Sa himpapawid, mahigit 10 figure ang naglalaban. Ang Hall Master ng Warlord Hall ay kasalukuyang nakikipaglaban sa matanda na may puting kilay, ang Grand Elder, at ang Vice Hall Master. Ang iba pang 5 eksperto sa Monster Clan ay nakipagsanib puwersa sa 3 Grand Elder upang labanan ang iba pang 8 Battle King Hall Elders. Hindi masabi ni Yezuan kung sino ang nangunguna ngayon. Sa anumang kaso, hindi siya maaaring makialam. Brat, wala kang maitutulong. Bilasan mo at umalis ka na. Biglang sumigaw ang isang elder. Nang marinig ito, sumimangot si Yezuan. Gusto na rin niyang umalis, pero may hinihintay siyang mahulog. Sa oras na iyon, magagawa niyang makapasok sa virtual na antas ng Diyos sa tulong ng Universe Rings ng mga nahulog. Gayunpaman, hindi niya alam kung magiging maayos ang mga bagay gaya ng naisip niya. Umuungol. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na dagandong na yumanig sa kalangitan ang pumasok sa mga tainga ng lahat. Ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo upang tingnan at natuklasan na ang isang itim na dragon ay talagang lumipad palabas ng Warlord Hall. Ay hindi, nagdilim ang mukha ni Yezuan. Nakita na niya itong Black Sky Dragon noong una siyang pumasok sa Warlord Hall. Isa itong Virtual God Beast. Ang Void God Beast na ito ay nahuli ng isang Elder at ikanadina niya. Ngunit ngayon, siya ay talagang pinakawalan ng isang tao. Kahit na ang Black Sky Dragon ay hindi gaanong nagagamit sa labanan, hindi ito makakalaban sa sinuman sa mga matatanda. Gayunpaman, mayroon pa ring spirit stage martial artist na naruroon sa sandaling ito. Yezuan, hahaha, go, punitin mo siya. Sigaw ng isa sa mga eksperto sa Monster Race. Ang Halimaw Clan at ang mga hayop ay hindi mapaghihiwalay. Sa madaling salita, ang Monster Clan ay isang hayop sa kanilang nakaraang buhay. Matapos nilang makuha ang kakayahang mag-transform, tinawag nila ang kanilang sarili na Monster Clans. Sa makatuwid, maaaring makipag-ugnayan ang Monster Clan sa Virtual God Beast. Umuungol, matagal nang natrap ang Black Sky Dragon at sa wakas ay pinakawalan. Umungol ito at sumugod patungo kay Yezuan na siyang pinakamalapit dito. Dahil ang iba ay mas malakas, ito ay walang silbi para sa paglampas. Kaya naman, natural na hinanap nito ang pinakamahina na si Yezuan para ilabas ang kanyang emosyon. Damn it! Nagmura si Yezuan sa kanyang puso habang itinataas niya ang kanyang espiritu sa 120%. Invincible na siya sa ilalim ng Virtual God Realm at may Virtual God Beast sa harap niya. Bagamat delikado, pagkakataon din yun para sa kanya. Tingnan ko kung talagang ganoon kalakas ang Virtual God Beast mo. Sinisingil ni Yezuan. Narinig niya na ang Virtual God Beast ay nakalusot sa antas ng Sacred Beast at hindi malakas. Hanggat kaya niya itong patayin, maaaring makapasok siya sa Virtual God Realm sa tulong ng bangkay ng Virtual God Beast at kaluluwa ng Sacred Beast. Umuungol. Ang Black Sky Dragon ay umungal at nag-swipe pababa gamit ang kanyang kuko. Sa sandaling ito, si Yezuan ay nasa lupa at mabilis na umiwas sa kuko. Bawang sword, magtipon. Mabilis na inayos ni Yezuan ang bawang sword at kinuha ang Dragon Slaying Sword na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang Sky Dragon ay isang dragon, ngunit isa rin itong hayop. Si Yezuan ay mayroong Beast King bloodline sa kanyang katawan.
Ngayong mayroon na siyang Dragon Slaying Sword, ang kanyang mga pag-atake ay nagkaroon ng malaking tulong sa Sky Dragon. Dragon Slaying Sword, Dragon's Judgment. Hinawakan ni Yezuan ang Dragon Slaying Sword at nilaslas ang malaking katawan ng Sky Dragon. Ang slash na ito ay pinagsama rin sa second layer ng Earth's Pulse at napakalakas. Boom! Dama po ang slash sa itim na kaliskis ng Sky Dragon at nagdulot ng matinding suntok dito. Gayunpaman, ang Virtual God Beast ay isa pa ring Virtual God Beast. Ang lakas nito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa isang Sacred Beast sa tuktok ng Spirit Stage. Ang pag-ataking ito ay halos hindi mabitak ang kaliskis nito at hindi makalusot sa depensa nito. Napakalakas. Nang inag ang puso ni Yezuan. Mukhang hindi magiging madali ang laban na ito. Umuungol. Ang Black Sky Dragon ay nagalit. Lumipad ito sa mababang altitude at patuloy na ginagamit ang mga kuko at buntot nito upang salakayin si Yezuan. Boom! 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 Ang lupa ay dinurog nito, ngunit hindi nito nagawang saktan si Yezuan. Hindi pinatay ang brat na iyon. Hindi maiwasan ng mga eksperto na ituon ang kanilang atensyon kay Yezuan. Ang isang Virtual God Beast ay madaling pumatay ng sinumang eksperto sa Spirit Stage. Gayunpaman, talagang nagawa ni Yezuan na labanan ito. Ito ay simpleng hindi maisip. Gayunpaman, nang isipin nila kung paano pinatay ni Yezuan ang mahigit 100 nakabaluti na kapitan sa tuktok ng Spirit Stage, gamaan ang pakiramdam nila. Walang limitasyon ang kinabukasan ng brat na ito. Ito ang parehong pag-iisip na mayroon ng lahat. Gayunpaman, hindi pa rin sigurado kung makakaalis ng buhay si Yezuan sa lugar na ito. Ito ay dahil lumaki ang agwat sa pagitan ng Shifter Race at ng Branch Palace.